Yung people sa Romans chapter 15 verse 2 sa camp, pero kini akong hinaynayon na to ni dili na to bitaw paspasan dito ram gud usara ta kaagi. So Romans chapter 15 verse 2. Nana? Okay, yung nga na to pagbasa. Ready, read. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Ang title sa message ng orong hapon, Be a Problem Solver. Be a Problem Solver. Kinahanglan, problem solver ta. Pray ta, Lord, salamat kaayo, tagi ko wisdom, salamat sa strength im gihatag, even though dili ko 100% good nga okay, pero salamat, Lord, nga gitagaan ko nimo grasya, makapadayon, dalaygon kay ka, Lord. Salamat sa mga members nga naningkamot og balik og hapon, ako kabalo sa uban nganong maglisod yun sila, dala silang kugalingon ni kahapon. Pero salamat ani mga members nga na, Lord, nakakita ka silang kasing-kasing, ayaw isip pastor, I pray na ko, Lord, nga lahi ang ilang blessing nga badawat, compare, Lord, sa kanong half day lang. So pray, bless padayon, ang among bulhaton karon, dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. Be a problem solver. Ningon ang Bible, let every one of us please his neighbor for his good edification. Tuguti ang matag-usa kanato mapahimuot sa iyang silingan alang sa iyang kaayuhan ngadto sa pagkaligon. So, everyone has problems. Kitang tanan natay problema. Tama, dili. Kinsa may way problema, isa kamot. Kitang tanan natay problema. Dili ta excuse na. Even though nidawat na ni Jesus Christ, wala nag-promise si Jesus Christ nga mawala at problema, naatay problema. And we as a person have our own problems. Sa family, naatay problema. Maybe ikaw isa kainahan, ang imong anak badlungon. Or ikaw isa ka asawa, imong bana badlungon. Or ikaw isa ka bana, ang imong asawa badlungon. Or ikaw isa ka basta within the family, or ikaw igsuon, di mo magkasinabot, isip igsuon. Sa family, naay problema. Not only sa family, sa work. Usay, adili yun usay, labi na kung ang inyong workplace, naata dire sa secular, naagyoy di malikayan ni mo nga, naagyoy mo kontra sa imuha. Problema na. Kaya nga nun, mas nindot man yun ang naa kay healthy nga environment sa pagtrabaho. Lahi man yun itong nang suyaan ka ba? Nya kasagaran na ba? Suyaan ka, maglibog ka nga anong hilab, anong suyaan man ko nila eh. So, problema na siya. Work, love life, and church members, as a pastor, your success and happiness in life depend on your willingness to help someone solve their problems. Ang success o ang kalipay nato sa atong kinabuhi depende kung unsa ka willing nga motabang nga masulbad ang problema sa usag isig-usa. Successful people are simply problem solvers. Amen? Wala ko kakitag successful nga tao nga dili problem solver. Una, kining mga inventors, sige lang, i-enumerate na ako ni unya, na ay 18 nga inventions nga gisulbad sa mga ano lang siya, dili gid siya random lang. Tanawa, ang successful people direta, Henry C. Tanaw niya Schumart, kinahanglan mao bitaw nang na ang slogan nga one store has it all, nga tindahan na atanan. So kana kay kung walay tindahan, walay mall or ingana, isod. Not only that, Lance Gokongwei. Kana sila na ay sana ilang Philippine Airlines o kung sa ginosa? Cebu Pacific. Yes, Cebu Pac. Imagino ni mo walay eroplano. Mag-hike ta padog Manila. Imagino ni mo moadto kag Bagyo. Mag-hike pa ka, nigabot pa nimo sa Bagyo, maglakaw pa ka, nigabot. Kung walay mga eroplano, walay nag-invento na, wala. A successful attorney solves legal problems. Ang successful nga attorney, ang ilang trabaho, isolve nila ang mga legal problems. Mabitaw, dito sa Pilipinas,
naatay pao, galing dugay lang kay mausad ang atong justice system diri. Pero at least, ang problema, ginasolve sa attorney, legal problems. Not only that, the automobile mechanic solves car problems. Kung walay mga auto mechanic, walay mga mekaniko, walay problema. Imagine nimo ang guba la sa imong sakyanan, barbula lang, mupalit na kag bag-o, barbula sa ligid. Or naala kay paliton nga no. Pero karon ang mga kasagaran sa mga sakyanan magudron kay puro naman driven sa computer. So mas dali siya i-detect. Pero mo lagi ang mahal lang sad ang ano. Labi na mupalit ka og kanang mga Ford Rangers, Ford nga ano, pick up mga lagpad. Kung wa kay 100,000 nga nigdaot ana, wa. Pero at least na-solve nila ang problema. Doctors solve physical problems. Mo nang daghan yung mo adto sa doktor. Even though akong asawa nurse na siya, di gid siya kabalo mo detect kung maunsa na akong anak, nurse man siya sa mga bata, pero lahi ra gyud mo adto gid mi sa doktor ngano man ni ano sa doktor. Unsay nga mao no kano tungod sa tanaw ra niya ang imong laboratories, then ma-compare nila, dayon ginhawa. Nalum. Oh, pugong. Sige. Mo na ang imong tambal imnon. Hala, kuya, oy, gipaginhawa ra ka, gipaano ra ka. And by the way, kana ding stethoscope, ano si tawag na? Stethoscope, no? Kanang ginagamit. Ang nag-imbento na, kalimot ko sa pangalan, di magud siya, kay sa una manggod, wala pa stethoscope, dili magud ka, pabaynaon ang imong dughan, ana rado, dalunggan na ba ana? Dili man siya at ease. Dili siya at ease ba? Kaya nga naman, sa iya ha, siyempre, kung dughan sa babae, lalaki man siya, motong ginbinto niya ang ano. So, solve gyapon yung problema. Doctor solve health problem. Comedians solve people sadness. Kini mga komedyante, people sadness. Nga namang daghan man, mubayad, mutanaw ka ng mga, kana bitong nasa sikat karong si Floppy, kanang mga stand-up comedian, galing American lang siya kay ano. Muntanaw sila mo ba? Ito sila Las Vegas, ano man. Para gusto lang sila malipay. Comedians solve people's sadness. Na mga list diri, nga gisulbad, hinay-hinay, nga mga problem solvers. Number 1, the wheel. The wheel was invented in 4th century BC before Christ, Lower Mesopotamia, modern-day Iraq. So dito siya na-invento. Where the Sumerian people inserted a rotating axles onto a solid disc of wood, it was only 2000 BC that the disc began to be hollowed out to make a lighter wheel. The wheel is everywhere. But interestingly, historians say the first wheels were not used for transportation. Evidence shows that the first wheel were potter's wheels that were created around 3,500 BC in Mesopotamia. They were used for chariot about 300 years later. Imagino nimo wala na imbento ang ligid. Kung wala na imbento ang ligid, wala tay sakyanan. Wala sa tay kaang ngagikan sa ligid. Tama? Oh, problem solver na. Gisolba na nila. Kung gusto bitaw mo mga kwarta, kinahanglan ninyo solbaro ninyo unsa maging problema sa tao. Nga naman kusog mang ang DIY. O kasagaran nga karon mga DIY naman atong ginahimo. Anong kusog man? Kaya nga naman, do it yourself. Nga mga DIYs, kita na lang. Gani kita Filipinos, makikita na. Not only that, the printing press. Before Johannes Gutenberg invented the printing press, a movable type in the early 1400s, books or other documents were generated by hand. So by kamot. Imagine nimo, magprint kag usa ka Bible, dugay kay mahuman. Ya kung wala na imbento ang printing press, wala tay tracks nga ipanghatag. Not only that, the cement, ang semento. The cement, the precursor to modern-day cement was created in 1924 by Joseph Aspdin.
a British bricklayer and builder who experimented with heating limestone and clay until the mixture, grinding it and then mixing it with water. So kung walay simento, dili ta ka-build og mga ani. So nasulbad. The steam engine. We've read about the steam engine previously as a thing. It laid down the industrial age invented by James Watt in 1781. So na-invento siya 1781. And number 5, penicillin. One of the first drugs to be used against disease. Penicillin has improved and saved countless lives. Kining penicillin, makonsider ba ning antibiotic? Okay. Antibiotics. Nga naman, actually, si daddy, dili siya mo inom antibiotic. Dili siya mo inom magtambal. Nya, nagkapareha mi, nagkalibanga sad siya. Dayon, gingnan siya ni Pastor Kidi. Kay medrep ang Pastor Kidi during that time. Ingnan siya, kung dili ginanim no imnan og antibiotic, dili gyud ka maulian. Pwede ra nagbutong-butong. Dahil dili lagi ka maulian lagi. Oto, for the first time, niinom siya, tinood din ng tambal, no? Tinood din. Magamit na eh. Di lang abusahan. Monang, penicillin, although penicillin was discovered by a Scottish scientist and Nobel laureate Alexander Fleming in 1928, dugaya no? And it proved very difficult to produce in quantities until the mid-1940s. In fact, the first patient was treated with a US-made penicillin from Merck in 1942. Sabi, kung walay penicillin, kung wala ta antibiotics, labi na karon ang mga tambal, ang mga sakit dili tambal, ang mga sakit karon dili mo tuo kung wala antibiotics. Number 7, the light bulb. Suga. Di ba? Karon bahalag say ngit-ngit kayo kung wala na tay. Pwede ka mo mabuhi pa mo og wala ay suga. Dili na no, mobalik tag kandila. Murag ano kay sa tuwa no, labi na ang atong mga anak nga nagdako og aircon. Gubot kayo kung walay kuryente. The light bulb, long before Thomas Edison patented first in 1879 and the year later in 1880 and began commercializing indecent light bulb. So, thanks to Thomas Edison, gisolve niya ang problem sa light bulb. Monang naatay light bulb. Number 8, paper. Papel. Dili mo kasulat karon kung wala ni na-invento ang papel. Imagine nimo kung wala na-invento ang papel, unsaon man dahon lang ta or ano papel karon mawala natay compilation sa notebook gini unsaon na lang pag the first in 105 C's Taschilon suda sa ngano who worked for the Chinese emperor announced and recorded the process of paper making. So mga inchik. Kung tanawon bitaw ninyo, nganong dato ang China kay ngano man problem solver sila. Imagine now, pati ka ng pangpatay sa lamok. Unsa man nakagamay ana. Kung imo na tanawon pero daghang kay mamalit ana kay ngano man saba man. Charge lang nimo. Chargeable pa. Karon ano na siya? Solar driven pa. Grabe. Not only that, the computer. Kung wala tay laptop, wala tay dili ta, kung wala na invento ang computer, the first computer was invented by Charles Babbage, 1822. But was not built until 1991. Alan Turing invented computer science. So kung walay computer, dili ta maka di ta maka live, dili ta maka edit sa wala. Gamit kay telephone. Gani, wala naman kay gagamit og telephone, no? As with many inventions, the telephone was developed by several different people that each made contributions. The telephone made voice communication possible. So telephone, kung giinbento siya, while Italian inventor Antonio Mauser credited with the inventing the first basic phone in 1849. Gani ang mga telephone sa una, karon bisag asa ka basta nay signal, pwede nakatawagan, pwede mas convenient na. Number 11, the internet and the World Wide Web.
which is unsay unang pangitaon sa mga tao karon naay wifi. Bisag moadto sa coffee shop, moadto sa unsang may pangitaon, wifi. Unlike technologies such as the phonograph or the safety pin, the internet has no single inventor. Instead, it has evolved over time. The internet got its start in the United States in the late 1960s as military defense system in Cold War. Mo nang pirmi gyud advance ang Amerika. The automobile, sakyanan. The automobile was first invented and perfected in Germany, in France, in the late 1800s. The Americans quickly came to dominate the automotive industry in the first half of the 20th century. Henry Ford, mo na gayon binto, mo nang natay Ford gasakyanan karo, invented mass production techniques that became standard, and Ford, General Motors, and Chrysler emerged as the big three auto companies by the 1920s. Kini, ang pinaka-importante, the flush toilet. Pamina mo ha? Kini, uy, mingon mo, hala, Pastor, unsa may... kini ha? In 1596, a flush toilet was invented and built for Britain's Queen Elizabeth. Uy, kini day siya, giinbento din siya para na day sa mga dugong bughaw. Queen Elizabeth. By her godson, Sir John Harrington, it is said that she refused to use it because it was too noisy. Saba daw, kasi simple, pag flash bitan mo, shhh. Diba? Daghag tubig, shhh. The first patent for flushing toilet was issued to Alexander Cummings in 1774. Ana sila, without plumb sanitation with the home of dispose of human waste, he wrote, we would be still living in a brutal age of cholera. Kaya nga naman, kung wala pa tayo mga septic tank, kung wala pa daghan kay kagaw ang atong dumi. Number 14, kini, anesthesia. Kung wala ni na-invento, wala ni gisulbad ang anesthesia, walay magpaibot og ngipon. Tinod. Kamo gani bisag na anesthesia gani, dili man gay mo duha-duha gay mo, makita lang mo dago makuyapan. Anesthesia. In October 16, 1846, Morton prepared a young patient for the surgical removal of a large mandibular tumor. Morton is credited with the discovery of anesthesia and the cost of saying, imagine ninyo, kisay CS dire, CS, babae nga CS. Kung walay anesthesia, hiwaon ang inyong tiyan. Kaya? Sakit magag na anesthesia? How much more kung wala? O gani, naman sila ibutang nga murag, gani, karon magpaibot kag ngipon, na may gel, ibutang ang gel, para katong pang-inject sa anesthesia, di pag yun sakit. Na-invento na yun. Pero importante kay anesthesia. Airplane. If you have chance, you should. Ang una ni ang Wright brothers. Controlled heavier than air-powered. Number 16, semiconductors, mostly from silicon, the second most abundant element in the Earth's crust. Number 17, radio. Ang radyo karon, wala naman kaya radyo. Kaya naman, kasagaran karon na naman sa cellphone or sa TV. Pero radio, Marconi patented the radio few years before 1900s, but it was until 1920s. And the last, steel making. Kung walay puthaw, started in 13th century BC, archaeologists have found evidence that blacksmiths were the first to begin to sanitize steel. So kining mga tawhana nga nag-invento aning steel, daghan pa kay ni. Kinila akong gipili. Kung wala nila ning invento hindi sila may successful, na sulbad atong mga problema. Amen? Number 1, Jesus was a problem solver. Jesus was a problem solver. Unsa ni mga problema ang gisolve ni Jesus Christ, Pastor? Thousands were burdened with guilt because of their sins. Daghan kayong guilty sila tungod sa ilang mga sala. Jesus offered what? Forgiveness. Praise God and thank God. Jesus offered forgiveness. Thousands were spiritually starved. Gutom.
O gani, mo na ningon siya sa John chapter 6 verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Mo nang moingon sila kanang mga sikat pa siya, there's a hole within myself nga wagyoy makahulip. Moingon sila, wagyoy makasatisfy. Si Kurt Cobain, katong sikat kayo nga naghikog na lang siya. There's something nasa akong bangag, sikat monta ko, naaman ko'y tanan, na ko'y balay, name it. Pero naagi kulang sa kuha. Dili ko satisfied. O gani, gisulba na ni Jesus Christ, siya mo'y nagpakamatay dito sa cross para mapaagas ang hamili niyang dugo para kitang tanan mahugasan sa atong mga sala. Jesus was a problem solver. Imagine nimo kung wa siya ni sugot. Mabito nang kuwaa lang tanan. Na mga quotations kung mabasa, take everything from me. Ay lagwa si Jesus Christ. Kaya kung nako'y Jesus Christ, na ako tanan. Tama? Nganong naatay motor, naatay sakyanan, nganong lipay man tayo man? Lipay tayo. Hoy, makakaon ta, utan, makakaon ta gano. Nganong lipay man ta, kaya naman, satisfied man ta. Gawas og mo aim yung ka utong yun. Pero sa klaro nako sa inyo mga naong, even sa itong status na kinabuhi karon, nganong lipay ta, bisag wata ng mga butanga nga. Kaya ngano, naa si Jesus Christ no kasing-kasing. Dili gutom ba? Imagine nimo, na yung mga tao ron, ako yung mga classmates, mga dato, mga mingon din magsugat ni, huy, Jeez, kumusta na ako? Okay ra, naanak ko, pastor na ko. May pakada. Pero tanaw na ko, magtanaw ko sila kinabuhi. Portahan, successful sila. Ano day, ikaw day? Laman. Hawang man. Kuwang man. Grabe, no? Pero kita, grasya sa Ginoo, kaon tag ginununan, kaon tag sinugba, kaon ta og utan, ug gani magfasting ta dili kay magfasting ta kay wala ta gikaon kun dili naa ta gipangayo sa Ginoo pero naa tay satisfaction. Amen. Di ta kinahanglan og alcohol. Mga magtipok bitaw ta la maka fellowship ta la bibo kayo kay ngano man naa si Jesus Christ im kasing-kasing. Pero naa si Jesus Christ im kasing-kasing ni daot ka sa Ginoo miserable ka basig lahi ang imong nasabtan. Basig dili mao ba. Not only that, Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Timan inang word nga power ha. Who went about doing good and healing that were oppressed of the devil. For God was with him. Acts 10:38. Kini nga gahom kaanak ko, Lord, salamat kayo nga naa ta ani nga gahom. Amen. Proven and tested yun. Katong panahon ni Maureen, mangbawat gid akong balibo ato. Mailhan gid nimo ang tao nga kanabitong naay demons. Kay nigunit bitaw nimo sa tao kay mangbawt imong tingkoy ba. First na ko encounter sa iya ha. Ako siyang gi-cast out ba. By the way, kung naagi kay anak gani, kung dili kay mo pag-ready ayaw mo patuga-tuga ha. Panawag mo. Ayaw mo pataka. Kay basig ikaw ang suda hindi naman tama di naman ta ma-possess, ma-obsess lang. Pero kaanak ko ba, kung wala bitaw ta aning power bitaw,
Saon na lang. Dulaan na ta sa tong kaaway. Mo nang moadto ka sa pananambal dire. Ignore ka. By the way, dili dita moadto sa Surigao ha kay naay nangangko sa ilang land ancestral home basig musuroy ta dito, musulod niya ta sa Surigao. Kana sila pastor, unsa man sila pastor? Usahay kana man gud sila naa na sila gina yam diay murag maliso gamay ilang utok. Nga mura sila gi-imagine ba nga naa sila ikaw galingon nga kingdom ba? Giniya nakita daw nakita ang original yung daw dugo sa tao puti. Nya ni tagak do sa yuta mahimo ng bulawan. Nya pula man tong dugo, so dili ta tao. Lukuyawan ni niya. Nya gipasirado niya mga ano. Lukuyawan. Oh, gipasirado niya. Kaya anak ko ba? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. And by the way, kana nga power naa na nato. Amen? And na-prove na nato. Gani ang uban sa inyo. Katong nakuyapan si Maureen dire. Wala kurog-kurog Ana ko Lord, ayaw na tamig padali ato Ana siya sa kuha. Tana ko siya. Kay dire every night ato mag-Bible study mi. Kumarin. Wala. Ang pasabot ba naa ba kay demonyo nga makita kay nama siya third eye. Ang third eye gani kanang makakita na siya mga dili ingon nato. Ana siya pudlo siya. Man. Tapad na ko. Tapad daw mi. Mayo kini tapad. Kabalo mo? Kuya di kayo. Ang demons bitaw kay sige lagi siya pangutana. Mutana siya. Ana sa kuha. Kuya pastor, anong simba pa man mo? May gisuko sa Ginoo. Nya kana lagi sige simba lagi, moram gyapon wa lagi na usab. Iko dili man na automatic. Nya kinahanglan by the way, ingana gani kinahanglan tubagon nimo sa tinuod pinaagi sa word of God. Kabantay ka sa yawa. Gitintal niya si Jesus Christ, niingon siya, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Kay kung tubagon lang nimo ka ng samot ka gano. Gingnan ko niya, Kuya Pastor, gusto ko tayo mo dato. Tinood yun Dato? Mas dato pa spikas. Ako siyang divert na koglain. Ang pinaka-worst, gipukaw ko. Alas 2 sa kadlawon, gipukaw ko nito pero. Kuya Pastor, naa si Daddy, ha? Si Daddy, naa. Asa man? Naa sa lawas ni Maureen. Si Daddy naa sa lawas ni Maureen. Ako po, dahil pungatan po ko. Pag sure dito, pero naalagi. Naog mi, hasta si Mama, buhi pa mas Mama to. Dayon si Pastor Kiddy, naog mi. Pag sulod na mo diri, gigakos niya si Mama. Gimingaw kay kunimo der. Gigakos niya si Mama. Gimingaw der, may natawag nilang Daddy. Kutuara. Der tanaw min kidi ko brad na di patay mo balik bay. Wagi kalag nga mo balik nga gikan sa hayop kinanong tao di ba wala di man na biblikal. Sagdaan na ginako siya sige pasagdi lang. Palihog ko sa pulpit. Iso po kayo pulpit so kuha butang pulpit. Kaming mga gipangalimungawan Kuha pulpit lingkod mi ha. Gibunalan niya pulpit So kayo murag si Daddy. Di pag-iingnan mo, magbasa mo sa Bible, magkampo mo, dili mo kumpiyansa. Mura si Daddy yun. Muragig si Pastor Chris. Tanaw min Pastor Kiding, lingo-lingo mi ba? Yahoy. Dayon, Maureen, mana ka? Napa. Napa daw. Mahirit pa. Isuga kayo. Siya. Sige, pag human, lingkod. Ako siya ging na, ikaw ba, nigara na po ga, sa ngalan ni Jesus Christ, sa miling dugo, hawa di! Tulugan siya. Moniti man ininyo ha, wala na ipatay mo balik. And by the way, the good thing, ang demonyo, dili siya makabasa sa itong una-una. Kaya kung makabasa sa itong una-una, ni mo patay ka Tinod! Dili siya makabasa sa una-una, pero grabe ang iyang hearing.
Imagine nimo kana nga first nga kwarto, dahil lang si Shamil na sa third nga kwarto, makabalo siya nga si Shamil sige TikTok during that time. Ano makabalo man siya? Dahil ang katura di ay ano, ayaw mo patakag istorya kay madunggan niya. Diyan, ano ba? So, kin kayo. Kana ding mga kusog kay maminaw din magchismis, na din ay pagkademonyo. Tinod. Di ba? Grabe dalunggan. Perting ano hagid. Grabe kay siya giring gid. Salamat ko ato kay si Russell ang nagbugno gid ato si Russell, si Danny og si Tupper. Dayon si Joy. Anak ko, kuhaan yung kutsilyo. Kay mo action naman siya, ano ba? Ang action siya, pangluba o unsa ba? Kuhaan niyo. Nya, kining Joy, badlungon po, nagdala siya, unsa man ang kutsilyo no? Naghiwa ko, kiknong ko, ayaw, makiknong kita ni. Kay manong mo yung tawag sa ko, taguin na dito. Kay, panudlon ta na, panunggabon ta diya. Nya, nigkaulian na ba niya? Mailam to na ako kay maana to siya. Mura bitog kana si kanabitong nasa kanabitong karakter nga mag-itom permi. Ha? Si Wednesday. Murag siya si Wednesday. Mo ana siya. Di ba si Wednesday ana dance. Maugid. Ingko tanawa. Dan tanawa mo ana to siya. Pag-ana na, sulirap na yung mata din, bang! Imagine ni mo, unsa kagamay si Maureen. Ko ayaw kinyo hugtan niya, kay nig wild niya, iso kayo. Niya naapag ito'y kausa, lahi ang yang tingog gidala. Iso kayo siya ba? Lahi ang tingog, dayon mag-usab-usab, mahimo na po siyang bata, mahimo na po siyang, yawan ng bata, Nang ba't yung balibo? Imagine ni mog naa ka. And by the way, ayaw mo pakita nga nahadlok mo kung naing anak. Kaya nga naman, sundon mo anak. And it was proven. Dire sa Timaribik, dire man to pag-cast out. Kaya nga ni, and by the way, ang Demons Day, territorial. Territorial siya. Na yung mga demonyo dire nga dire nagpuyo territory. So pag abot ni Maureen dire, wala sila napansin. So, si Shamil, sige siya adto sa ubos, palugo kuha sa pukari sa pulpit palugo. Sige siya adto sa ubos, diha lingkod siya sa bato. Lingkod siya. Huy, Shamil, hinuktok siya. Nalagi bata ti. Babae yung makita no? Sa to yung makita anjing, babae no? Babae. Motobil ta. Ako ning explain sa inyo ba kung unsa ka valuable na kanang verse. Pagani, badlisin na ninyo. Kaya nga naman, basig naay nga mademonyuhan sa inyong pamilya. Badlisin na. Magamit niyo na. Acts chapter 10 verse 38. Mao na power nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. Ako lang sa inyo ba. Kaya nga naman, dili ra ba ni malikayan, moabot ra ba gini? Bubalik niya. Dayon, si Shamil, sige siya tambay dito. Pagtambay niya diya, sige tayo siya bata. Although, makakita mo ito sa Pastor Jerry na abot sa taas, tapok sa tanan. Naglingkod si Maureen dito. Lingkod sa si diri. Ana sila, nalahi lagi si Shamil. And by the way, kana ding i-possess ka, mulagom ka, ang imong aura mo itomba. Wa ko gaingon nga kamong lagumon daan na amoy ha. Di ang aura ang aura. Mulagom, promise. Na siya, mura siyang na dark shadow nga musod ba. Wa ko ningos klara nga mao na ginayang color. Di kay tan-aw mo gubutan ng klara. Yes, si Shamil pution man to siya. Tingala mi ni action lain na siya ba. Storyahon nimo, di na siya mo tan-aw, then kuha siya kutsilyo. Huy, magi nakitaan ni sa mga magigagaw gikuha. Then palingkod. Paglingkod. Murag iro. Silang duha ni Maureen
Murag iro nga nagbugno. Mm. Una si Shamil, ana si Maureen. Adungan sila. May gani na si Sir Giging. Kay ako ni adto bilang mamagdes. Gitchatan ko, kuy uli kinagbugno ang si Maureen og siya. Ha, ano man? Na gidemonyohan na pod si si Shamil ko ha. Na demon siya. Sige, balik ko. Astab gikas out si Sir Giging. Pagkahuman, luya siya eh. Timanin ninyo, territorial na. Dire na ay territorial, dire naana sila. O gani, ayaw mo kahadlok kay nga naman naatay Jesus Christ. Kaya na inyong mabatian sa inyong balay bitaw. Tinod yun, kining pagkabag ko na mong ano. Na ako, imagino nimo nalak na sad media before na naampuan. Nalak na sad. Dayon, katong painter si Christian. Dili Christian, abang ha, Christian nga painter. Pastor, pwede kong mangitag kauban, Pastor. Kaya naman, dagang kayo masigig labay-labay. Muagi daw. Dayon, nag-agi niya, ilamba ang sira. Kanang sira sa taas ba? Sige lang. Dayon, si Lucas, mga bata, naman na sila yung third eye. Ana din siya. Takot! Ya, tinuod man yun. Tudlo sa sagdanan ba? Saan? Anak-anak ako. Murag yung anino tod. Sige lang. I-prayhan naman ni Pastor Jerry, kaming duha, butangan na mo goil. Pagkahuman na to, nawa. Silyuhan. Gani, mo na i-pray, bisag ka mo, di na mo kinahanglan ako. Ino ninyo, Lord, kining balay, ang nagpuyuan ni imo namang anak. Nga ni pagampo ha. Lord, I-pray na mo, Lord, nga silyuhin ni, gamitan ning oil, pagdala mo oil, baby oil, ni guman yung pray, then isilyuhan ninyo. Then na Lord, kung naa demon nga musud diri, Lord, dakpa. Kaya nga nun, wa na siya right nga musud diri. Pero ikaw mo yung demonyo nga musud diha, wa gitay mahimo diha. Unsa man, nagpagamit ka sa demonyo ba? Wa na gitay mahimo diha. Lasay, mingon imong bana, puro masagag na demonyohan day. Mingon sa demonyo ano, ikaw mo yung ano. Pero hey, praise God and thank God. And I was very thankful with this verse nga, who went about doing good and healing that were oppressed of the devil. Kaya man, oppression man yung tawag, ana. Maghatag kahadlok. Oh, imagine nimo kung wa patay authority, for God was with him. Kung wa tay authority ana, nga gikan kang Jesus Christ, gikan sa Holy Spirit, kung wa tay authority nga blood. And by the way, kung naagay ma-feel ninyo, patukari ninyo power in the blood. It's very effective. Kaya nga naman, si Maureen sa una, di man siya matug. Nadiskubrihan nila, power in the blood. Although magtugtik-tugtik siya, pero dili siya kalihok ba? Gani, usahay, mangutan akong idani, kay mas nakailaman siya dan. Atik o tinuod siya, dili. Dili na, atik-atik lang na iya, Pastor. Usahay, magdrama sa basakyan niya. Pero, naagid. Sige lang, sama, pray na sa tag na napoy halto dire. Para magtarong mo. Ayaw eh. Di na kinahanglan. Kaya nga naman, ang power na to within naa sa tuwa. Nga naman, naatay Jesus Christ and naatay authority. Og naay mga anghel that campeth mo naging sa Psalm nga nagpalibot sa tuwa. Mo naging ni mo, Lord, palibuti og anghel ang among Ay, by the way ha, usara ka anghel ang muguyod ana. Ayaw king na padalag sa kabatalyon ayaw. Usara. Imagine nimo kung wala gisulbad sa Ginoo kana nga problema. Unsahon ka ta? Naa kay demonyo sa kaon. Parehat ang duha. Ato ni ikas out nga mawa ning demonyo sa kaon. Nya mingon din ka, imagine mo nga na, joke rin natin ha. Mingon din siya, adto dito sa mananambal nga no. Oh, di ba? Mo adto sa mananambal. Kaya nga naman, uy, gibayran sa nila.
tinuod gibayran na nila. Umusod mo bitang musulod sila sa langob kay nga naman para taas ang power. Mo bitang nang gunita nila ang tao nga na gunita nila sa tiil. Mo agingking na kay nga naman taas og ranggo. Og na sila panulundon, di na sila mukaon ni ngani, di sila mukaon ni ngana. Kita grasya sa Ginoo, kaon ta tanan. Pero usahay lang, wala ta kabalo sa authority nga naa nga gihatag ni Jesus Christ nato. Mo nang gisulbad na ni Jesus Christ himself. Uy, kanindot anoy? Di nakakinahanglan mo adtog albularyo. And by the way, paminaw. Since nagisgot naman ta og kini siya spiritual warfare ni siya. For we wrestle not against flesh and blood but against principalities. Paminaw, mo na ni kontra nga lisod kay kay ngano man di nato makita. Sa boxing pa magsumbagay mo pero wa ka kabalo, sumbagon na ka diwa. Di ka kita. Ingani, kung naa gani mo sakit no, ayaw mo adto sa mananambal. Kay ngano sa gibasa na ko nga libro ni Rebecca Brown, kana si Rebecca Brown, priestess na siya nga gi-deliver sa Ginoo. Dugay siya. O gani, mag-astral projection siya. Matug siya usa ka bulan sa ilang balay. Pasagda na sa siyang bana. Pero ang iyang gasuroy-suroy. Adto sila Rome. Psst. Kabalo mo kinsa iyang kuyog. Ano nila pasurtitong diya sa una no. Wa sila kaanda to. Pag human nila cast out ni ambak ang usa ka staff diri sa una kay gigukod og sundang. Dili siya matiaw-tiawan. Tinuod na siya. Ug gani nakakita mo. Mo nang ingon si Pastor Nap, salamat ko na ako'y angkol o gano. Ug gani magcast di ka gina dili open, close. Dayon reviewon nimo ang iyang kaluwasan. Basing wala di ka tinud-anay nga luwas kay kung tinud-anay ka nga luwas, dili man ka maano. Actually si Maureen na deliver na to siya. Dili na siya, wala na siya ditong dire siya. Galing di pa siya kadaog kay iya pa mang entertain nun good. Galing maglibog na ko kung storyahon ko niya, Kuya Pastor, naamang ko'y grupo na ko'y mga ani.
sa mga tinuod ning bata. Pero praise God and thank God nga dili na ta kinahangan mo adtog albularyo mananambal o ano within sa tua o ang imong authority kadawat ka ni Jesus Christ kita lang. Pero ayaw pakita nga nahadlok yun. Ayaw kahadlok. Di ba sa taangay mahadlok? Jesus was a problem solver. And healing all that were oppressed of the devil. And gani, dili na karon daghan kaayong oppressed pa sa yawa. Kada ding mga unbelievers karon nganong di man sila kaari simbahan. Yes, makadawat sila sa Ginoo, pero wa sila victory kay ngano man. Bondage gihapon sila. O gani, paminaw, kinahanglan day mo bondage breaker. Unsa man na kuya pastor, basin di ay sa gamay pa ka, gihalad ka sa imong papa or sa imong lolo sa dili ingon nato. Kinahanglan nag-bondage breaker. Kaya nga naman, kanang bond, nagaguhupot na sa imuha, hangtod na ba na sa imong generation to generation until the 5th generation. Kung ang imong lolo naihabak sa panchiks, kay para ang babae maibog dayon, mo nang ang imong apo, ikaw, apo, or unsa ka, mapasa na. Mo nang kinahanglan bondage breaker. Ma-pray ka sa Ginoo, Lord, imo naman kong anak, kung unsa may mga gikuptan, unsa may gikuptan sa yawa sa kuha sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling ng dugo, putla. Ayaw na, kay nga naman, nahimo na ko nimong anak. Basig, naapa sa inyo ha ba, nga wala ka kabalo, nga gihalad ka, o unsa ba ka? Kinahanglan na kay bondage breaker. Be a problem solver. Number 1, Jesus was a problem solver. Amen? Kaya kung dili siya problem solver, agoy, dulaan lang ta. Imagino nimo adto ka diri nga mananambal, adto ka dito nga mananambal. Nya nigabot sa mananambal, pag-ihaw og ingani nga manok, ugis, unsa ba? Daghan bitaw mo adto dito kabalo ni gyud kag ni dako ang tiyan na kay cancer what? Walay. Gani mga Kristohanon, ayaw mo patambal. Kaya nga naman, naatay gahom. Kung tinud-anay ni mo gidawa si Jesus Christ, naasos mo kasing-kasing, ikaduha, walay patay nga mobalik. Siguro, kato nga time, mura lang siguro sila gimingaw ni daddy ba? As in, gimingaw, asa si Tupper, God. Naalagi, anak ko, lalis kiming duha, God. Lalis kiming duha. Panaog sagdanan, wala lalis nga ka nang nasukok ko ka nang, to, sa magapir nga, anong tuom ka nga, lagiya. Si daddy lagiya. Mura mag-exec si Pastor Chris, God. Kaya nga no, di ay, tanawon di ay niya inyong mga gestures and everything. Pero, praise God and thank God, gi-deliver na ta sa yawa na. Udi nakaangay mahadlok. And by the way, dili lang si Jesus Christ ang problem solver, kinahanglan kitang tanan problem solver ta. Sige lang, ako na i-stretch next Sunday. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Salamat kay Lord sa power nga gihatag nimo namo. Imagine nimo Lord, I cannot imagine kung wala nga power Lord, kung wala ka nagpaaga sa imong hamili nga dugo, unsa nga dili nga freedom among ma-enjoy. Pero salamat Lord nga naa gihatag nimo namo. Busa Lord, kami padayon og ampo magsalig diha kanimo. Ikaw magpadayon og protektar sa mga members sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, ayaw sila pasagdi. Labi na mo atubang na sad sila karong simanaha sa mga buluhaton na mga atubangon. Panalangin ni Lord gikan sa mga mensaheng nadunggan na maganing buntag sa Sunday School ug hangtod sa divine service. Salamat sa imong grasya. Gitagaan ko nimo kusog ganahuman ra gyud. Pray nimo padayon sig nami mga Kristohanon nga naisakit. Pray ko padayon ni Sir Giging, Preacher Giging, magpa-check up siya within this week. Tagalan na siya ni mo wisdom o kinsa nga doktor ang mo-check sa iyaha. O sa mga members man namo, pray na ko akong anak, si Cham, si Lucas. They have their kanang sickness, puli-puli lang. Pray lang ako Lord kung unsa man tagay mig wisdom saon.
kung pa-check up man namo ang doktor nga mapalapat ug sa mga members namo nga nasid sila yung mga anak or mga kauban sa ilang panimalay nga nasakit, duawa Lord, ayaw sila pasagdi. Salamat kay Lord, salamat sa kadaugan karong adlaw. Dalaygon kay ka, bulag-bulaga kami nga anaa na mo ang kalipay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagilambigit sa gugma sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaong alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabuton ng trabaho nga dili sa likway akong pagkakristohanon. Mahimo na ako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein day and night, but thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Ayaw kahadlok, natay power, nga gihata gikan sa Ginoo. Salamat kayo. May hapon.